Pagsabog ng granada nawala ng malay si Jalil at pagkatapos mahimasmasan ni Marcos, hinuli na nga niya si Dato Raman at ipinalam na niya ito kay Lara na nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Pero baka sa pagmumuka ni Marcos ang kanyang kalungkutan nung nakita niya na maraming namatay na mga sibilyan dahil sa kanilang operasyon. Nung papalis na sana sila sa isla, napansin naman ni Marcos na hindi nila kasama si Harold, kaya tinanong niya ang mga ito kung nasaan si Harold. Sinabihan ni Felix si Marcos na kailangan na nilang lumipat ngayon. Delikado ang kanilang posisyon. Babalikan na sana ni Marcos si Harold dahil ayaw niya itong iwan. Ngunit pinigilan siya ni Lara at inutusan niya si Marcos na kinakailangan na nilang umalis. Mga ilang sandali sumugod naman sa kanilang mga lalaki at piniputukan sila nito. Kaya pinagbabara nila ito at umalis na sila sa baryo. Nakaalis na nga sina Marcos sa isla at binabati naman ito ni Domingo si Marcos sa kanilang tagumpay. Pero hindi masaya si Marcos at sinuntok pa niya si Domingo dahil hindi ito nakinig sa kanya kanina nung pinipigilan niya ito sa kanyang pamamaril sa baryo, kaya maraming sibilyan ang namatay. Ang galit na sabi ni Domingo, hindi ba niya nakita ng mga armado ito? Kung hindi nila ito inunahan, siguradong patay sila ngayon. Sa pagdating nila sa Maynila, nagtanong kaagad si Marcos kay Lara kung sinong nagbigay ng order. Nagtanong naman si Lara kung anong order. Ang sagot ni Marcos, natakihin ang buong village. Sino ang nagbigay ng order? Ang sabi ni Lara na walang nagbigay ng ganong order. Minomonitor lang niya ang operasyon simula umpisa. Pero hindi naniniwala si Marcos na wala dahil narinig niya mismo na meron itong order at galit na nga si Marcos nito dahil maraming inosenteng tao ang namatay at pati si Harold at naiwan pa nila ito. Hindi lang niya nauwi ang bangkay ni Harold para pagluksan ito na kanyang pamilya. Humihingi naman ng sorry si Lara kay Marcos at nagtanong siya kay Marcos na sa tingin ba niya posible na may nag-hijack sa kanilang comms. Habang si Marcos sumugod naman siya sa opisina ni Azuelo upang sabihan ito na may sumingit sa kanilang comms at may nagpaputok ng baril kaya nagkagulo ang lahat. Pero ang sabi ni Azuelo na successful ang mission kaya huminahon lang siya nito. Galit na sinabihan ni Marcos si Azuelo na hindi siya pwede maging huminahon lang dahil maraming inosenteng tao ang namatay. Si Harold naiwan sa isla. Patay. Wala ba siyang pakialam? Ang sabi ni Azuelo, sa trabaho nila, hindi maiiwasan ang may namatay. Yung pagkakamatay ni Harold, malungkot. Pero yun ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang kanilang misyon ngayon. Kaya tanggapin na lang niya ang pagtatagumpay nila. Ang galit na sabi ni Marcos na hindi ito tagumpay. Hindi naman nasiyahan si Azuelo sa inaasta sa kanya ni Marcos, kaya pinapalabas niya ito sa kanyang opisina. Samantala, nagluluksa naman ang buong isla sa pagamatay ng kanilang mga mahal sa buhay at nandoon nga ang katawan ni Harold. Pero inalagaan naman ito nung bata ang katawan ni Harold nung batang iniligtas niya at niyakap pa siya ng bata. Tanda ng pagsasalamat sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Habang si Janelle, hindi pa ito gumigising pagkatapos masabugan ng granada at nag-alala na nga si Jamila sa kalagayan ng kanyang kuya. Hindi naman nasiyahan si Marcos sa kanilang tagumpay at malungkot pa rin ito nung nakita niya na maraming inosenteng tao ang namatay at naiwan pa sa isla ang bangkay ni Harold at sinisipan niya ang kanyang sarili kung bakit namatay si Harold. Pinasok niya ang ganitong trabaho upang protektahan ang mga tao pero hindi niya nagawa. Sinabihan naman siya na kanyang ina na huwag niyang sisihin ang kanyang sarili sa pagamatay ni Harold at sigurado siya na hindi magugustuhan ni Harold kung sisihin niya ang kanyang sarili. Alam niya na gusto niyang tulungan ang lahat ng mga tao pero minsan may mga bagay na hindi nila kontrolado. Ang pinakamagandang paraan para i-honor ang buhay ni Harold ang magpatuloy sa buhay. Ituloy niya ang kanyang tungkulin para kay Harold. Mabuhay siya para kay Harold. Parang yung ginagawa niya sa kanyang kapatid. At pakiramdam ni Marcos na may hindi tama ang nangyari sa kanilang misyon sa isla. At hindi matatahimik ang kanyang utak hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang totoo. Hindi naman makakalimutan ni Domingo ang kanilang pagtutuos ni Jalil at naiinis siya ng sobra nung napatumba siya nito. Pupuntahan naman ni Jamila ang kanyang ama upang gumawa ng paraan na iligtas ito at ibinalita na nga ang pagkahuli ni Dato Raman. Ang tingin ng mga tao sa kanya isang kriminal pero hindi nila alam na isang inosente si Dato Raman. Nasasaktan naman si Jamila nung nakikita niya ang kanyang ama na pinagbibintangan ito sa kasalanan na hindi ginawa ng kanyang ama. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.